Si Paige Bergfield ay pinanganak noong April 1973 sa Denver, Colorado. Kilala siya na mabait, mapagmahal, maalalahanin at napaka-family-oriented. Bata pa lang siya ay pangarap na niya na magkaroon ng sariling pamilya, lalo na magkaroon ng mga anak. Nag-aral ng nursing si Paige sa University of Florida sa Gainesville. Habang siya nag-aaral, nakilala niya isang lalaki na nagngangalang Howard Begler. Naging maayos ang kanilang relasyon at kalaunan ay nagdesisyon si Paige na bumalik sa Colorado pagkatapos niyang makagraduate at saka nagpakasal. Si Howard ang tipo ng lalaki na ayaw magkaroon ng anak at ayaw ng responsibilidad. Kaya naman nagdesisyon din sila na maghiwalay dahil hindi sila nagkasundo sa ganong bagay. Nag-usap sila, naghiwalay ng maayos at naging magkaibigan, nag-divorce at nag-move on. Nung naging single na ulit nagdesisyon si Paige na magtrabaho sa isang strip club. At doon niya nakilala ang naging pangalawang mister niya na si Rob Dixon. Sobrang na-attract si Paige kay Rob at mabilis silang nagkamabutihan. Mas lalo pang na-attract si Paige kay Rob dahil marami itong pera. Nagmula sa mayamang pamilya si Rob at hindi lang yon, gusto din niya na magkaroon ng mga anak. Kaya naman taong 1998 lumipat silang dalawa sa Grand Junction, isang magandang lugar sa Colorado. Nanirahan sila sa isang napakagandang bahay at kaagad sila nagkaroon ng mga anak. Sa loob lamang ng 3 taon noong 2001 ay meron na silang 3 anak. Sobrang masaya si Paige at gustong-gusto niya ang pagiging ina. Mahal na mahal niya ang kanyang mga anak at hindi niya pinapayagan na malayo sa kanya mga ito. Napaka-perpekto ng buhay nilang dalawa. Mahilig sa sasakyan si Rob kaya naman marami din sila mga sports car. Pero hindi nang tagal ay parang nagbago na ang lahat dahil paunti-unti na nalulugi ang mga negosyo ni Rob. Katunayan ay nag-invest si Rob ng napakalaking pera mula sa kanyang pamilya sa isang proyekto. Pero hindi naging matagumpay ang negosyo at naubos ang lahat ng kanyang pinuhunan. Doon na rin nagsimula na nahirapan na silang bayaran ang mortgage ng kanilang bahay. Naging dahilan din yon ang unti-unting pagkasira ng kanilang relasyon bilang mag-asawa. Taong 2004 tumawag si Paige sa 911. My husband and I were in a fight and he was supposed to watch my children while I went to work. He didn't seem to be okay, so I said that I was just going to take the children with me. But he wanted the children to stay with him and he said that I would come home and find them all murdered. Noong dumating ang mga pulis, sinabi ni Rob at Paige na nakapag-usap na sila at naayos na nila ang kanilang away, kaya naman umalis na ang mga pulis. Ayon kay Rob, hindi nangyari na pinagbantaan niya ang kanyang mga anak. At sinabi na gawa-gawa lamang ni Paige para siya ay ma-set up sa mga pulis. 2005, makalipas ang 1 taon, muling tumawag si Paige sa 911. Sinabi niya sa mga pulis na pinagbuhatan siya ng kamay ni Rob habang hawak ang bunso nilang anak. Katunayan ay pasikreto nang lumalabas si Paige para makipagkita sa kanyang mga kliyente para makipag-sex at para kumita ng pera. Nakita ni Rob ang isang set ng lingerie sa sasakyan ni Paige kaya doon niya nalaman na may ginagawa pala itong kababalaghan. Kaya sobrang nagalit si Rob at pinagbuhatan niya ng kamay si Paige. Pero ayon kay Paige, wala na siyang magagawa dahil kailangan nila ng pera. Naghihirap na sila sa pera kaya ginawa lamang niya ang nararapat para magkaroon sila ng panggasto sa pang-araw-araw. Kailangan pa nila magbayad ng bahay kada buwan at ang mga sasakyan. Inaresto si Rob sa kasong domestic violence, misdemeanor child abuse at third-degree assault. Nauwi sa plea bargain at nag-plead guilty si Rob sa harassment. Kasunod noon ay inutos ng korte na kailangan niyang kumuha ng anger management courses at kalaunan ay ibinaba din ang kaso laban sa kanya. Nag-file ng bankruptcy si Rob. Ang Grand Junction ay maliit na lugar lamang. Nung lumipat sila doon ay nakilala siya na matalino, napakayaman at matagumpay. Kilala din siya ng komunidad dahil sa kanyang pag-donate sa iba't ibang lugar at isa na sa kanyang mga ginawa ay ang pag-donate ng equipment sa first responders. Pero habang tumatagal ay nababalitaan na ng mga tao ang nangyari sa kanya at kalaunan nga ay nag-file siya ng bankruptcy. Sirang-sira na ang reputasyon ni Rob sa kanilang lugar. Taong 2006 ay tuluyan na nag-divorce sina Rob at Paige. Halos hindi matanggap ni Paige ang nangyari sa kanyang pamilya. Hirap siyang tanggapin na sira na ang binuo niyang pamilya na matagal na niyang pinapangarap. Umalis si Rob sa Grand Junction, samantalang natili naman doon si Paige kasama ang 3 anak. Karga ni Paige ang lahat ng responsibilidad sa 3 nilang anak lalo pa at wala nang kakayanan pa si Rob na makapagbigay ng pinansyal na suporta.
Kaya para kumita ng pera at para magkaroon ng sapat na oras kasama ang mga anak, naisipan ni Paige na magbukas ng dance classes business. Siya nagpapatakbo ng iba't ibang dance classes sa iba't ibang lokasyon sa kabuuan ng Grand Junction. Siya din ang gagawa ng mga costumes at siyang gagawa ng lahat. Mahilig sa bata si Paige kaya naman gusto niya ang ganong negosyo. Kasabay nun ay pinasok din niya ang The Pampered Chef, isang multi-level marketing o isang pyramid business. Sinipagan ni Paige ang pagbebenta ng mga products ng The Pampered Chef at katunayan ay hinirang din siya na isa sa mga top salespeople ng kumpanya. At nakakuha pa siya ng libreng trip papuntang Caribbean. Nagbebenta din siya ng sling na gamit para sa pangsuporta sa mga sanggol habang pinapadede ng kanilang ina. Dahil sa sipag at determinasyon ni Paige, nagagawa niyang kumita at pinatunayan niya sa kanyang mga magulang na hindi niya kailangan si Rob para mabuhay ang kanyang mga anak. Gusto din niya na ibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak nang hindi na humihingi ng tulong sa kahit sino. Noong June 22, 2007, nasa bahay ng kaibigan si Paige para sa isang pool party. At habang nasa party, nabanggit niya sa kanyang kaibigan na nag-aalala siya para sa kanyang kaligtasan. Pero hindi gaano kabinigyang pansin yun ng kanyang kaibigan dahil maaring kaya siya nakakaramdam ng ganon dahil single mom siya at hindi siya sanay ng mag-isa. O maaring natatakot din siya dahil sa nangyari sa kanila dati ni Rob. Pero pinayuhan siya ng kaibigan na kumalma dahil nasa malayo nakatira si Rob. Ang totoo niyan ay natatakot nga si Paige na balikan at saktan siya ni Rob. Makalipas ang 4 na araw, June 26, 2007, pumunta si Paige sa grupo ng mga ina na nasa Grand Junction lang din. Ang grupong yun ay tinatawag na Grand Junction Moms Club. 12 sa kanila ang magkasama na pumunta sa Ali House Bar kinagabihan. Pero napansin ng mga kasama ni Paige na parang may kakaiba sa kanyang mga kilos nung araw na yon. Hindi na siya yung dating masayahin at mukha itong malungkot. June 28, tinawagan ni Paige ang isang kaibigan na nagngangalang Andrea. Ayon kay Paige, masaya at excited siya sa araw na yon dahil makikita sila ng dating mister na si Howard at pakiramdam umano niya na mahal pa nilang isa't isa. At sinabi na maaring si Howard ang kanyang soulmate. Ibig sabihin, muli na naman sila nag-uusap ni Howard. Magkikita sila nung araw na yon at sila ay nagkita sa Eagle, Colorado na may layong 2 oras mula sa Grand Junction. Sila ay nagpicnic sa malapit sa ilog at sobra silang masaya. Kasunod noon ay bumalik na si Paige sa Grand Junction at bumalik naman si Howard sa Denver. Pagkarating ni Howard sa Denver ay kaagad niyang tinawagan si Paige para kamustahin at sa mga puntong yon ay malapit na rin si Paige sa Grand Junction. Sinabi ni Howard na pagdating niya sa kanilang bahay ay tumawag ito kaagad sa kanya para masigurado na ligtas itong nakauwi. Pero hindi nangyari yon. Sa kasunod na araw ay muling tinawagan ni Howard si Paige pero direkta na pupunta ito sa kanyang voicemail. Bigla nag-alala si Howard dahil wala sa ugali ni Paige na magpatay ng kanyang telepono. Lalo pa at madalas siyang tinatawagan ng kanyang mga anak sa tuwing may kailangan ng mga ito. Buong araw na sinubukan ni Howard na tawagan si Paige pero hindi niya ito makontak. Kasunod noon ay nag-antay pa ulit ng isang araw si Howard. At pagkatapos ay nagdesisyon na tumawag na sa mismong telepono sa bahay nila Paige. Ang sumagot sa kanya ay ang 8 taong gulang na anak ni Paige noong mga oras na yon. Sinabi ng bata na hindi nakauwi si Paige simula nung umalis ito para magkita sila. Ibig sabihin halos 2 gabi nang hindi nakakauwi si Paige sa kanila. Mabuti na lamang at may nagbabantay na nani sa mga bata kaya naman may nag-aalaga sa kanila habang wala ang kanilang ina. Doon na kinabahan si Howard kaya naman kaagad siyang tumawag ng pulis. Nabanggit ko kanina na dati nagtatrabaho bilang stripper si Paige pero maraming taong hindi nakakaalam tungkol doon. Sinabi ni Howard sa mga pulis na nagtatrabaho pa rin si Paige sa adult entertainment at walang kaalam-alam ang pamilya ni Paige na gano'n ang kanyang ginagawa. Katunayan ay na-advertise ni Paige ang kanyang sarili bilang escort. Napaka-importante na malaman yun ng mga pulis dahil Huwebes pala ng gabi matapos magkita ni Paige at Howard ay may kikitain pa pala si Paige na kliyente. Kaya naisip ng mga pulis na malaki ang tsansa na may kinalaman ang taong kinita niya sa kanyang pagkawala. Napakadelikado ng pinasok na trabaho ni Paige lalo na at iba't ibang lalaki ang kanyang kinikita kada gabi. Gamit ni Paige ang pangalang Carrie sa online.
Ina-advertise niya na handa siyang pumunta sa bahay ng mga lalaki o pwede din siyang puntahan sa opisina na inuupahan niya. Katunayan ay sinabi ni Paige na may-ari ng office na inuupahan niya na siya ay gumagawa ng acupuncture. Sinuri din ng mga pulis ang records sa personal cellphone ni Paige. Doon nila nakita ang iba't ibang numero ng kanyang mga kliyente. Pinatawag din ng mga pulis ang mga lalaking yon para matanong at para mapagtagpi-tagpi ang mga pangyayari at kwento. Kinausap din nila ang mga kaibigan ni Paige na pinagsabihan niya na natatakot siya para sa kanyang buhay dahil sa dati niyang mister na si Rob. Doon naisip ng mga pulis ang isang anggulo na maaring hindi lang ang kliyente ni Paige ang may kinalaman sa kanyang pagkawala, kundi maaaring si Rob. Kinontak nila si Rob at sa mga oras na yon siya ay naninirahan sa Pennsylvania at wala siyang kaalam-alam sa nangyari kay Paige. Katunayan ay sobra pa siya nagulat sa narinig na balita. Kaagad din siyang bumiyahe papuntang Colorado para makasama ang mga anak. Kaya naman napatunayan na wala si Rob sa lugar at malabong may kinalaman siya sa pagkawala ni Paige. Kaya naman na-cleared ang pangalan ni Rob bilang suspect. Si Howard ay naging suspect din dahil siya nakasama ni Paige noong araw na nawala ito. Pero si Howard ang taong tawag ng tawag kay Paige at ang taong tumawag sa mga pulis para ipaalam na nawawala ito. Nakikipag-ugnayan din siya sa paghahanap kay Paige at sa lahat ng mga bagay. Sobrang nag-aalala ang pamilya ni Paige lalo na kanyang ama na kung saan siya ay malapit. Nagpatuloy ang paghahanap kay Paige at may mga helicopter na nag-iikot sa lugar na nagbabaka sakaling makita nila ang kanyang sasakyan. July 1, bada alas 9 ng gabi may tumawag sa pulis para i-report na nakakita sila ng sasakyan na nasusunog. 911, where's your emergency? Hi, I'm at the corner of 23 and Logos, and there is a car on fire in the parking lot. Do you see flames or smoke? Yeah, there's a lot of flames, but there's nobody around that I could... Pagdating ng mga pulis ay tuluyan ng nasunog ang sasakyan. Ang sasakyan na yon ay pagmamay-ari ni Paige. Noong nakita nila ang sasakyan, doon nila natukoy na nakarating siya sa Grand Junction matapos sila magkita ni Howard. Nadiskubre din nila ng upuan sa driver's seat ay inadjust ng mas malayo sa manibela. Indikasyon na ang nag-drive sa kanyang sasakyan ay mas matangkad kaysa sa kanya at ang apoy ay nagmula sa passenger side. Pagkakita pa lang nila ng sasakyan, alam na nila na may foul play. Pero hindi pa rin nila alam kung nasaan si Paige. Kaya naman noong July 14, 2007, nagsagawa na sila ng malawakang paghahanap sa kabuuan ng Grand Junction. Halos umabot sa 115 mga volunteers at katao sa Grand Junction ang kilala si Paige na tumulong sa paghahanap. Hindi na sila umaasa na makita itong buhay pero umaasa sila na makita ang kanyang katawan man lang. Hindi nila nakita si Paige pero may mga bagay sila nakita. 15 miles ang layo mula sa nasunog na sasakyan ni Paige. Iyon ay ang kanyang Blockbuster rental card, ang kanyang checkbook at ang mga credit card. At dahil ang mga bagay na yun ay nakita malapit sa Colorado River, kaya naman naisip ng mga imbestigador na maghanap na rin sa ilog. Lumipas na ang ilang linggo pero wala pa rin silang nakikitang lead sa kaso. Walang malinaw na mga suspect at wala rin silang kaide-ideya kung ano ba talaga ang nangyayari. Nagdesisyon ng mga pulis na magdala ng mga K9 sa labas ng sasakyan ni Paige para makita kung may maaamoy ba sila nakakaiba at para makapagbigay din yon ng lead sa kanila. Dinala sila ng aso sa RV store na nasa kabilang kalye kung saan ay sinunog ang sasakyan ni Paige. Sa RV store ay may lalaki doon na nagtatrabaho na nagngangalang Lester Jones na isang mekaniko. Katunayan ay may mga bali-balita sa mga oras na yon na magkakilala sina Paige at Lester. Gusto ni Lester na maging kliyente ni Paige pero sobra siyang natatakot sa lalaki. Kaya tinanggihan siya ni Paige. Ayon sa mga kaibigan ni Paige, nandidiri at natatakot siya kay Lester. Kaya naghanap pa ng impormasyon ng mga pulis tungkol kay Lester. Doon nila nakita na may mga record na pala siya dati sa pulis gaya na lamang ng acts of violence laban sa dati niyang asawa. Ayon sa police record, hinabol ni Lester ang sasakyan ng dati niyang misis nung nakita niya na may kasama itong lalaki na nakasakay. Katunayan ay kaibigan lang ng dati niyang misis ang lalaki. Pinahinto niya ang sasakyan ng dating asawa at lumabas siya ng kanyang sasakyan. Nung nakita ang lalaki, tinutukan niya ito ng barel. Nakalabas ng sasakyan ang lalaki at pinaputukan siya ni Lester, mabuti na lamang at hindi ito tinamaan. Pero humarap pa rin siya sa iba't ibang kaso at nakulong ng ilang taon. Sinuri din ng mga pulis ang bahay ni Lester. Nung sinuri ang tindahan ay nakakita din sila ng iba't ibang notes tungkol sa escorts at nakitaan din siya ng Viagra. Pero gayon pa man ay hindi nila maaring kasuhan si Lester base lamang sa nakita
lalo pa at hindi pa nakikita ang katawan ni Paige, at wala ring ebidensya laban sa lalaki. Muling sinuri ng mga pulis ang phone records ni Paige. Nakita nila na ang huling taong nakausap niya ay isang tao na may burner phone, at nakakita din sila ng footage na bumili si Lester ng burner phone sa Walmart. Nung kinuha ng mga pulis ang burner phone ni Lester, nakita nila na 5 beses siyang tumawag at ang tanging tinawagan lamang niya na numero ay kay Paige. Hindi nagtagal at si Lester naging pangunahing suspect sa pagkawala ni Paige, pero wala pa rin silang magagawa hanggat hindi pa nakikita ang katawan. Lumipas ang 5 taon bago nakita ang katawan ni Paige. Taong 2012, isang hiker ang nakakita ng katawan ni Paige sa Delta County. Base na rin sa dental records kaya nakumpirma na katawan nga ni Paige ang kanilang nakita. Developing news tonight. Missing for 5 years and finally a break in the case of 34-year-old Paige Bergfeld. The single mother of 3 vanished in 2007. Her remains found yesterday in Delta County by a hiker off Highway 51 mile up Wells Gulch Road. Napag-alaman na sinaktan si Paige hanggang mamatay, ang kanyang panga ay basag. Nakita din na may duct tape sa kanyang bungo. Maaring siya ay itinali at kinidnap. Kasunod ng pagkakita sa katawan ni Paige, kinuha ng mga pulis ang 2 sasakyan ni Lester para suriin kung may makikita ba silang bagay na may kaugnayan kay Paige. Pagkatapos ay tinawagan na nila si Lester at sinabi na kunin mo na dito ang sasakyan. Pero habang kausap nila si Lester ay bigla na lamang itong nagsuka habang nakasakay sa bus. Hindi nila alam kung lasing ba ito o masama lang ang pakiramdam. Kasunod nun ay sinabi niya sa pulis na tumawag ng paulit-ulit na, "Tinatanong mo ba ako kung saan ko inilibing ang katawan?" Yes, this is Art Smith with the Sheriff's Office. Just calling to let you know that we have both your cars ready for you and your wife. Mr. Jones, I'm not following you. You're asking for a buried body. I'm sorry? You're asking where I should bury a body. When did I ask you that? Mr. Jones, are you there? Sapat na yon para sa mga pulis na gumawa ng aksyon. Kaya naman noong November 2014, 7 taon pagkatapos mawala ni Paige, inaresto si Lester at kinasuhan ng murder at kidnapping. Nung inaresto si Lester, napakakalmado lang nito at mukhang handa na siya na hulihin at pagbayaran ang kanyang ginawa. Kinulong siya at binigyan siya ng bail na $2 million. Masaya ang pamilya ni Paige na sa wakas ay may isang tao na nakulong bilang responsable sa pagpatay kay Paige. July 2016 nagsimula ang paglilitis at 9 na taon na yon pagkatapos mawala ni Paige. At ang pinakamalaking ebidensyang ginamit ng mga oras na yon na nawala si Paige ay ang tawag na natanggap ni Paige gamit ang burner phone mula kay Lester. Ngunit pagkatapos ng paglilitis, hindi magawa ng mga jury ang unanimous decision dahil hindi nila alam kung may sapat ba na ebidensya laban sa suspect. Kaya naman nahantong sa mistrial at nagsimula silang muli sa panibagong paglilitis. December 2016, dumating na sa hantungan ng kaso. Napatunayan ng mga jury na si Lester ay guilty sa kasong first-degree murder at siya ay sinentensya ng life imprisonment ng walang parol. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto nyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!